Ito naman, how's it working with Alden Richards? Woo! Super gaan. As in, I had a wonderful time working with Alden kasi he's very professional, very gentleman, very respectful. So, thank you, Alden. Hello, Kathden fans! Ito na nga ha, bagong project ng Kathden separately mga kasembreros. Yung kay Ma'am Catherine, nag-post ng isang admin, no, na yung magiging project niya na bago with Sir James Reid mga kasembreros nga hindi pa naman nako-confirm ay parang dual yung kanang character mga kasembreros. Yung isa dito ay one was raised to destroy, the other was born to take it all. No, Catherine Bernardo as Jasmine and Clarice, intimate enemy. So parang ano sila mga kasembreros, no? Dalawa yung ugali at character. Marami tayong items by the way mga kasembreros ha sa vlog nito. So pero wala pa tayong ano kasi this is just a fan-made mga kasembreros na poster, no, hindi pa siya released ng ABS-CBN mga kasembreros, not unless na yung ABS-CBN mismo ang re-release ng teaser or photo mga kasembreros ay saka po tayo makapag-spill talaga ng kumapa na ito na yung magiging project talaga naman kasi ay inisip ko talaga dito ano siya si Ma'am Nadine Lustre ang kanya magiging dito maging katambal or kasi dati di ba Hotel de Luna hindi naman nangyari pala tapos yung ano yung tawag dito yung akala naman magtatambal yung basta maraming mga speculations na hindi nagkatotoo mga kasembreros so pero yun yan abang-abang tayo mga kasembreros sa kanilang update dito kasi Elena 1944 talaga ang inaabangan ko at ng iba pang mga ano kasi yun talaga nakapagsabi na sila dati no kasama si Ma'am Olivia Lamasan na sobrang batikan sa pagdidirect mga kasembreros no. Highly respected talaga si Ma'am Olivia Lamasan mga kasembreros. Mentor siya ni Direk Cathy Garcia Sampana mga kasembreros. Grabe no. So yun mga kasembreros ha. Pero abang tayo dito. Si Sir Alden naman nag-release ng yung kanyang co-produced na Prisoner of War. Nag-release sila ng teaser. Maliban doon kay Scott Adkins kahapon na pinakita ko. Ito yung kanilang yung grabe no. Ang ganda nito mga kasembreros, Prisoner of War. Tao dito si Michael Copone, co-producer at saka actor mga kasembreros. Sa September 19, yung kanyang parang pagpapalabas sa mga kasembreros no sa mga selected theaters or mga sinihan. Grabe ang galing nito mga kasembreros, trailer pa lang makita mo talaga na sobrang ng action dito mga kasembreros. So si Ma'am Gabby Garcia lang yung ating masisilayan dito. Pero yun nga no, Japanese occupation ito. Expect natin yung todong bakbakan at saka todong todong action mga kasembreros. So kung ito ay matutuloy na Japanese occupation, yung kay Ma'am Catherine Bernardo na Japanese occupation din, so related mga kasembreros no, yung kanilang theme. So palagay ko nag-uusap din yung team nito mga kasembreros at saka ng kapag matutuloy yung sa Elena 1944 kasi hindi naman parang may related, connected mga kasembreros yung istorya no ng mga sa Japanese occupation kapag isa lang yung history na pagbabasehan mga kasembreros. So pero mag-aabang tayo mga kasembreros ha. So ito po ay September pa no sa mga teatro or sa mga sinihan mga kasembreros. And then ito, update tayo mga kasembreros, si Pops Alden ay nag-Instagram story siya ng ganap mamaya or baka late ko na ito may upload mga kasembreros ay ganap no para sa July 26 2025 na dance showdown sa Stars on the Floor mga kasembreros. So ito po ay magsisimula no 7:15 so baka late ko na ito ma-upload yung ating vlog for today, July 26. So another day naman bukas mga kasembreros update natin diyan. So ayun po no. So next item natin ito, sobrang lalim nito mga kasembreros. Yung kanyang pinost sa kanyang Instagram story na kinote niya yung sinabi ni Tadej Pogacar no. Sabi niya dito, I can't wait for the Tour de France to be over so I can get back to normal life. So grabe kasi yung talagang dito no, talagang
kapag ikaw ay nasa kompetisyon, grabe yung training, puspusan talaga mga kasembreros. Yung ensayo, hindi lang physical, nandyan yung mental, nandyan yung disiplina, nandyan yung iyong social, lahat maapektuhan mga kasos kapag meron kang pangarap talaga. So yun po, no. So isang picture dito ay si Tadej Pogacar mga kasembreros, no, na nakakulay dilaw. And then yung Conchas ni Sir Alden ay naglabas, no, or nagpost ng parang video teaser nila sa kanilang mga menu mga kasembreros at saka setup doon sa Conchas Garden Cafe mga kasembreros. Ang ganda, no, open sila mga kasembreros. Kung malapit kayo dyan sa Tagaytay, sa Conchas mga kasembreros ay welcome na welcome at open na open po ang Conchas mga kasembreros. And then ito, ang ate ni Ma'am Lexine ay nag-post, no, ng mga ganap niya nung sa Instagram story niya ito bago lang. Sabi niya dito ay kay Ma'am Lexine, "We are proud to share that Miriam College Grade School Sayawata Junior will be representing Miriam College." So ito yung parang mga niya dati, yung mga bago sila pumunta mga kasembreros, no, at saka doon sa mismong event mga kasembreros ng na nagsasayaw sila. So Miriam College pala yung eskwelahan ni Ma'am Lexine mga kasembreros. So parang lang ito, no, mga times na papunta sila at saka nandun na sila mismo sa competition mga kasembreros. Grabe, no? Sa USA, Los Angeles, California, World of Dance Summit sa California mga kasembreros. So yun po. And then ito, si Pops Alden, part ito ng PEP mga kasembreros, no? If I'm not mistaken, kasi kaka-post lang nito, if I'm not mistaken, last year pa ito mga kasembreros, no, na headliner siya ng isang magazine mga kasembreros, but published by Philippine Portal Entertainment na PEP nga mga kasembreros. Sabi dito, headliner. Minsan head-turner pa ito si Pops Alden talaga mga kasembreros. Alden Richards, no? The multifaceted Alden Richards mga kasembreros. Ito ay sa lifestyle magazine nila mga kasembreros, na kung saan na elegante ang inyong box office king at saka nakapostura ng anak mayaman. Posturang mayaman mga kasembreros, na mapasabi ka na lang na sana all. Sana all. Sana all mga kasembreros. And then, joke lang po. So, ito pa mga kasembreros. And then, another picture niya, sobrang pogi ni Pops Alden. Para siyang masayang-masaya. At saka nakahawak sa kanyang dibdib. Naka-black siya. At saka may beads mga kasembreros sa kanyang wrist. At saka labas dimple ang inyong Mr. Fulkerson mga kasembreros. So, masayang-masaya. Ibig sabihin parang masayang-masaya ang kanyang puso. Pero, if I'm not mistaken, medyo throwback ito na picture kasi medyo maliit pa yung kanyang face dito. Ngayon kasi ay medyo fluffy at medyo puffy mga kasembreros ang kanyang mukha, no? Mga kasembreros and mga Kathleenatics. So, actually, ito, last item natin. So, ito, bathrobe mga kasembreros si Sir Alden, baka dinibihisan siya. Pero if I'm not mistaken, medyo throwback din ito mga kasembreros, no? Tapos yung picture niya ay parang mga nakabike at saka parang may mga ine-ekis-ekis siya dito mga kasembreros. Tapos siguro may mga meetings sila nito na kasama sina Sir Laysam, of course, no? Pero naka-bathrobe pa siya na baka in the middle of pagbibihis mga kasembreros, no? Alright, sinasyo sa ating Kathleen items sa mga biktima po ng bagyo at baha, no? Keep safe po tayo. Ngayon po ay July 26, 2025. Sabado na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And a blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito mga kasembreros. Pero medyo pangit po pakinggan ang ating title. Hindi ko na po dinretso ang title. Ang title po ay Stupi. Okay, may letter D po yan mga kasembreros, pero hindi ko na po dinugtong. Proverbs 12 verse 1, whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. So yun po mga kasembreros, kung kaya ganyan po ang ating title. Napakaganda nito kasi sa ating literal na buhay, for example, sa ating anak, sa ating kapatid or nakakabatang kapatid or kung sino mga disciple natin, for example, or trabahante natin sa kumpanya, yung superior or yung mas ahead or mas nakakatanda mga kasembreros, nag-a-advise doon sa mas nakakabata or mas bata sa kanya
ay hindi nakikinig. Kasi ito yung sabi dito, no, whoever loves instruction loves knowledge. Yung mga gusto ng pangaral, yung gusto ng counseling, gustong pinapangaralan sila, yung tumatanggap ng correction, yung tumatanggap ng disiplina, ay yun po yung mga taong matatalino. Okay? Whereas, yung mga taong ayaw ng correction, ayaw ng disiplina, ayaw ng advice, ayaw ng counsel, ayaw ng suggestion, hindi tumatanggap ng pagkakamali, siya po yung stupid. Okay? Yun po yun mga kasembreros. So, inano ko na lang para hindi gaanong masakit pakinggan. This verse underscores the importance of valuing discipline and knowledge in our lives. So, gaya po na na-mention natin, mahalaga yung pagtutuwid ba mga kasembreros. Yung anak mo, kapag pinagsasabihan mo, ay hindi nakikinig, ano ang mararamdaman mo bilang magulang, no? Bilang nakakatandang kapatid or guardian, for example. 'Di ba? Parang sarap tirisin, parang pag pinagsabihan mo may mga nagmo-murmur pa siya, no? Nagsasalita pa ng pabalang sa iyo kapag inutusan or pagdisiplina. Huwag yan anak kasi ganito ganyan. Oy, ba't mas matalino ka pa sa akin? Parang gano'n. So, parang ang sarap mo talagang paluin, parang gano'n mga kasembreros, no? So, it emphasizes that those who embrace discipline are also open to gaining wisdom and understanding. Kung kaya ako po mga kasembreros bilang hamak na lingkod at bilang hamak na ordinaryong content creator po dito sa YouTube, sa TikTok na rin, tsaka sa Facebook mga kasembreros, kapag may nangaral sa akin at saka nagbigay ng information na palagay kong mali ako mga kasembreros, talagang I appreciate, no? And I'm really thankful sa mga nagtatama at nagko-correct sa akin kasi doon din ako natututo at nakakadagdag po iyon ng knowledge, wisdom, and understanding. So, discipline is often associated with structure, self-control, and perseverance, all of which are crucial elements in acquiring knowledge and personal growth. We demonstrate a willingness to learn, improve, and develop ourselves by loving discipline. So, kukonti actually mga kasembreros yung mga taong mahal ang disiplina. And sabi nga ni Lord, ang totoong anak niya ay dinidisiplina niya, kinokorek niya mga kasembreros. So, pag wala tayong tinatanggap na correction at disiplina, for example, bibigyan tayo ng challenges, may trials tayo, kasi nga hindi na tayo nakikinig, mali na yung landas na ating tinatahak. So, God will sometimes send us trials or challenges, mga kasembreros, parang maitama, no, maituwid ang ating landas. So, magugulat ka, for example, di ba, nanay ka or tatay ka or nakakatandang kapatid ka, nakita mo na mali yung anak mo, mali yung ginagawa ng nakakabata mong kapatid, for example, tapos hindi mo sinasaway. So, hindi ka legitimate, no? Hindi ka, kung baka anak ka sa labas or baka hindi ka anak ka ng kanino man, anak ka ng kapitbahay mo or anak ka ng hindi mo kilala, no? Ganun mga kasembreros. Kasi, yun ang proof na magkadugo kayo, proof yun na anak tayo ng Diyos kapag tayo po ay disiplina. So, ganun din po sa ating buhay. Tunay ka na nanay, tunay ka na magulang, tunay ka na nakatandang kapatid, tunay ka na concern, no? At saka tunay mong mahal ang mga taong dinidisiplina mo at saka nire-remind kasi nga ayaw mo sila mapahamak. As simple as that, mga kasembreros. Parang ito lang yan eh. May nakita kang tao na tao dito, nakita mo yung anak mo na heading toward dun sa may manhole. Tapos pag naglakad pa siya ng konti, naglakad ay mahuhulog na siya doon sa manhole. So sasawayin mo, parang ganun din po mga kasembreros. Parang piniprevent mo sila na mailayo doon sa may dito sa tiyak na kapahamakan as distraction, no, pagsisisihan nila balang araw sa kanilang buhay. On the other hand, the verse highlights the folly of rejecting correction or guidance. Refusing to accept feedback, advice, or corrections from others can hinder our personal development and growth. So, sa mismong sarili natin mga kasembreros, hindi tayo lalago, no? May it be personal or mental aspect natin or intellectual aspect natin or physical aspect natin. Sinabihan ka na nga na huwag na magbisyo kasi masama yan. O ayan, after 10 years ng pag-iyosi, after 10 years ng pag-iinom, kidney at saka baga ang apektado. So, lahat damay mga kasembreros kasi nga, hindi nakinig sa correction. So, sabi na, mag-aaral ka muna mabuti, mamaya ka na mag-jowa-jowa, mamaya ka na lumandi-landi, sorry po sa term. Mamaya ka na pag nakatapos na pagtrabaho, for example, or nakatulong ka na sa magulang mo, or may naipundar ka na kaya mo na ng magkaroon ng pamilya, o hindi nakinig, o maagang nag-asawa, maagang nakabuntis, o maagang naging magulang. So, ang ending ay mahirap mga kasembreros, mas lalo pa nagpapahirap
sa pamilya at sa community. It suggests that those who are resistant to correction may be limiting their potential to learn and evolve. So, basic na information ito mga kasembreros, na nililimitahan ng mga taong ayaw ng correction, ayaw ng pagtatama, yung kanilang personal growth. We demonstrate the humility and the willingness to better ourselves by acknowledging our mistakes and being open to correction. So tama ito mga kasembreros, ang mga taong tumatanggap ng pagkakamali at correction ay mga humble, no? And come to think ng Diyos po natin ay nalulugod sa mga taong humble, nalulugod sa mga taong mapagpakumbaba at humihingi ng patawad, humihingi ng sorry mga kasembreros, tinatanggap yung pagkakamali. On the other hand, moving forward ay itinatama na nila yung kanilang pagkakamali mga kasembreros, hindi na dinadagdagan. So baka naging worse pa dun sa una. So hindi po ganun. This phrase emphasizes that a genuine appreciation for discipline is directly linked to a love for knowledge. So ito kasi yung pinakauna, di ba? Whoever loves discipline loves knowledge. So kung sino yung nagmamahal sa disiplina, ibig sabihin mahal din nila ang karunungan, yung kaalaman mga kasembreros, kasi nga dun sila natututo. Parang needed yun, necessary yun mga kasembreros na para madagdagan ang ating kaalaman. Discipline here is not just all about punishment, but about structured learning and growth. So hindi lang siya punishment. Pag sabing disiplina, hindi lang puro palo, hindi lang puro physical na pananakit, no, or parang talaga para madala siya. No, hindi lang ganun mga kasembreros. Sometimes yung advice, yung counsel, yung reminders, lalong-lalo na po ng ating magulang na huwag ka magpapalipas ng gutom. Ayan, ako kasi nagpapalipas ako ng gutom dati sa Maynila, no? Tinan mo, nagkaroon ako ng acid reflux at saka ulcer mga kasembreros. Kaya wag niyo po akong gayahin, ha? Yung pag-skip ng breakfast, lalong-lalo na po ang breakfast po, ang late ko na na-realize na ang breakfast pala yung pinakamahalagang meal or pagkain sa buong araw, kasi nga buong gabi kang walang kain. So late ko na na-realize, wag niyo po akong gayahin mga kasembreros. And yung other stanza nga, whoever hates correction is stupid. Strong language is used to highlight the folly, yung kahangalan mga kasembreros of rejecting correction. Sorry po sa term. It underscores the importance of being teachable. So, ito, napakaganda nito mga kasembreros, yung lalo na kapag part ka ng isang kumpanya, part ka ng church, part ka ng isang grupo, organization. Kapag meron kang kakilala, for example, or kasamahan, or katrabaho na alam mo namang mali yung ginagawa, tapos pinagsabihan mo, tapos ikaw pa yung mali, no? Imbes na ikaw yung tama mga kasembreros ay ginagawa pang mali kasi nga ayaw nilang tumanggap ng correction. So delikado po yun. Sa application natin mga kasembreros sa ating buhay, parati nating isipin na yung paghahanap natin at development, no, yung pagsisik ng knowledge ay kagaya lang yan ng pag-update natin ng ating smartphones, no, ng ating mga cellphones mga kasembreros. Or pag luma na yung ating damit ay kailangan bumili ng bago mga kasembreros. As simple as that. Pag sira ng ating mga gamit or washing machine for example, ay kailangan bilhin. So ganun din ang correction, pandagdag mga kasembreros, at saka parang dagdag bawas. Ang buhay kasi natin na tutunan ko, dagdag bawas eh. Kung kaya magbawas ka na ng sama ng loob, magbawas ka na ng puot, magbawas ka na ng inggit, magbawas ka ng impatience, o dagdagan mo yung patience mo, dagdagan mo yung love, Lord, dagdagan ko yung pagpapatawad, dagdagan ko yung pasensya, dagdagan ko yung aking self-control, dagdagan ko yung aking pagiging mabait. So ganun, dagdag bawas mga kasembreros. So bawasan mo yung iyong pagiging maalalahanin, bawasan mo yung iyong yung mga kaibigan na hindi nakakadulot ng tama sa iyo or mabuti. So ganun mga kasembreros, ang buhay natin ay dagdag bawas. Okay, so yun po siya mga kasembreros. So sa ating buhay ay kung papatanggapin natin at mahalin natin ang correction, kasi ang Biblia masakit ng pakinggan ay ito po yung yung tawag, no, yung yung tawag ng Biblia sa mga taong hindi nagtumatanggap ng correction or ng instruction at ng disiplina or pagtatama or pagtutuwid mga kasembreros. Masakit ng pakinggan, but that's the truth mga kasembreros, and kailangan tanggapin kasi nga totoo mga kasembreros. Alright, sinama po sa ating Word of God, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagmamahal sa disiplina at pagtatama at pagtutuwid. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.